paliwanag ko na rin, no, kasi ang kaya medyo nahirapan akong ikutin yan eh. Medyo masakit kasi sa damdamin yung mga salitang pumasok sa akin diyan. Mahirap naman yun na naglalakad kami sa makan ng loob. Ikaw ba naman sabihan ng andyan na si Philippine Blooper, palamunin ng bayan, sino hindi sasakit ang loob doon. Nasundan pa nga doon sa nung nasa LGU na tayo, nasundan pa na high pitch tayo ron, kaya medyo sumama yung loob natin. Kasi hindi mo alam yung sama ng panahon eh. Issue na no? pa-VIP tayo, hindi tayo pa-VIP. Hindi ka nga pa-VIP pero kulang ka sa atensyon. Paan natin sa lupa. Parang Wala talo. man tayong balak sumigat. Sadyang may lang ako rito. May mission para sa sarili ko. Yung closure na hinahanap ko para maintindihan nyo na rin kung ba't ako naglalakad sa buong Pilipinas. Walang nag-utos sa'yo na maglakad ka. Hinahanap ko na yung tatay ko. Oh, may mission ka palang hinahanap eh. Bakit atensyon hinahanap mo? Sabi ko nga sa sarili ko, ito na yung huli kong hanap sa'yo. Pag di kita nakita, tatanggapin ko na nawala ka na. Kaya lagi ako na sa mga LGUs natin, kumbaga, doon ako naghahanap eh. Kung saan ako dumating, saan ako nag-end ng activities ko, kung nandun siya sa lugar na yon, di niya ako puntahan. Gano'n lang kasimple yung ko ginagawang paghahanap. Storytelling o mag-apologize? Kaya sa akin, medyo masakit itong yung ginagawa kong paglalakad. Kasi bukod sa yun nga, hinahanap ko yung kasagutan para sa isang anak at sa isang ama. Sana lang nakikiusap lang din ako. Pag naman kasi gano'n yung mga klase ng salita. Kaya minsan pinapapatulan ko na rin eh. Kung ayaw mo ng masakit na salita, huwag kang magbitiw ng masakit na salita para huwag kang gantihan. Golden rule. Ng ulo, pumasok pa ako ng tawi-tawi. Tapos ngayon bumaba ako dyan sa inyo. Kasi ito ngayon, nandito na ako sa Cebu. Iikutin natin itong Kung pinakita mo yung ugali mo ng maaga, ewan ko kung may tatanggap dito sa Mindanao. Baka batok ang tanggapin mo. Natin sa mga kababayan natin. Ngayon, nakikita ko rin naman, laman ako halos ng social media. Ang labanan naman natin kasi sa social media, habang nasa mundo tayo ni Meta, engagement ang kailangan natin. Pag may na-trending, papasukan lahat yan. Saka wala naman akong problema sa kanila. Okay lang yun. Yung ulitin ko isa pa-VIP, hindi ako kaya pala nagpapatrending ka. Kung ginawa sa akin ng Mindanao, sukli lang nila yun sa akin. Kasi kung nalaman namin taga Mindanao ng maaga na ganyan yung ugali mo, ewan ko lang kung anong sa mga mamamayan natin ng Mindanao, safe, tahimik na. Matagal lang safe dito, matagal lang safe. Yun lang yun. Kumbaga sinuklian na lang nila ako ng gano'ng klase ng pagsalubong. Sabi ko nga, lagi kong sinasabi to, ilang beses ko na sinasabi to, ang Guinness World Records, kumbaga secondary lang siya sa akin. Ang totoong mission dito, yung closure para sa isang ama at anak. Yun ang totoong mission dito. Wag ako, ulul. Kung iyon pala yung mission mo eh. Bakit attention ang hinahanap mo? Bakit ka naghahanap ng attention? Yung naging pag-ikot natin sa Pilipinas, napatunayan natin na kaya ikutin ng Pilipinas sa pamamagitan ng paglalakad. Dami nang gumawa niyan. Hindi lang na-record. Sa atin dyan sa Guinness World Record, yung isa sa kababayan natin, isang yung liaison officer ng Guinness dyan, huwag mong tulungan to, bastos to eh. Guinness, meron tayong kababayan dyan, yun ang isa sa tumutulong sa atin. Kaya kung makuha natin sama-sama ng ugali mo. Pero yun lang talaga, yung totoong mission na to, yung closure lang. Kasi 8 years old ako. Focus ka lang sa mission mo, huwag kang maghanap ng atensyon. Tatay ko, kasi may kalamidad, matuto kang umintindi. After nun, tarantado ka. Hindi na siya bumalik. Nasa Nueva Ecija kami nun. Tapos, nung nawala na siya, kinuha kami ng magulang ng mother side namin. Kaya natira kami dyan sa Quezon City. Ayun, nangyari, after 10 years, teenager na ako noon, bumalik ako ng Nueva Ecija. Mag-apologize ka o mag-storytelling ka?
habang nakapila ako sa isang Ferris wheel, bibili ko sa ticket booth nila, bibili ko ng ticket para sa makasakay tayo sa Ferris wheel. May isang kotse pala dito sa right side ko. May bumaba doon sa driver's seat. Nilapitan niya ako, tinumbok niya ako eh. Pag tumbok niya sa akin, sinabi niya sa akin, sumama ka sa akin, pinapatawag ka ng tatay mo. So yun, dahil alam nga namin, bata pa kami na wala na siya, natakot ako, tumakbo ko. Sinumbong ko siya sa tita ko. Tapos, yun na, di na naalis sa isip ko yun. Buhay ba o patay, buhay ba o patay, di na naalis sa isip ko yun. Kaya kung ano naging buhay ng tatay ko, yung mga nakuha kong kwento, nakalap kong kwento tungkol sa kanya doon sa lugar namin, yun ang naging buhay ko. Kung ano yung naging trabaho niya, yun din ang naging trabaho ko. Kaya naman pala ugali mo eh. Kasama yon sa naging paghahanap ko sa kanya. Masakit din kasi isipin na bilang isang panganay, alam na mga kapatid ko yan. Hindi mo naisip ang sakit. Bakit ako naging ng gala? mga biktima ng kalamidad. Bakit ako laging wala sa bahay? Na gusto mong unahin ka sa kanila. Tarantado. Nasabihan ka pa bilang panganay na wala kang silbing kapatid. Ano kasakit yan? Hindi nila alam yung dahilan na ito yung tunay na dahilan. Ngayon, bago ko sinimulan to, sinabi ko na sa kanila, sa mga kapatid ko na gagawin ko na itong Philippine Loop. Kaya nag-training ako rito ng 10 months. 10 months sa training dyan sa Academic Mobile natin sa UP Diliman. Yun na, nagsimula na ako. January 2, nagsimula na ako magtakbay. Binaybay ko na yun, kahabaan ng norte natin hanggang sa Batanes. Pagbaba ko, binaybay ko hanggang dito sa Mindanao natin. Salamat sa apologies mo ha. Pabalik na naman ako ng kilometer 0 para mag-end kasi nag-start ako niyan sa kilometer 0 natin. At doon din ako mag-e-end. Pero hindi ka tanggap-tanggap. Ito yung apologies mo. Totoong ayoko lang din kasi ayoko lang din na yung naging issue ko dun sa kabila lumaki pa. At kung maintindihan nyo rin naman kasi yung side ko, kahit kayo, hindi ka pwedeng intindihin kasi hindi ka marunong umintindi. kasamaan loob. Medyo samain talaga yung loob ko humihingi ako ng pasensya sa mga kababayan natin dyan sa Negros. Paano naman yung biktima ng kalamidad na ganun gawin mo? Na kunin mo yung attention na Alam ko naman tayo mga Pilipino may mas gusto mo attention sa yung una kaysa mga biktima. Pero para sa akin, yung ganunin, pagsalitaan ng ganun, ang sakit. Kaya nag-react din ako. So yun lang. Maraming salamat.